Good morning! Hi! Good morning, guys! Ate, wag po yan kainin. For today's video, maglalaro tayo ng kinetic sand. Ayan, oh. Super satisfying nito. Tapos na nag-breakfast ang mga bata. So, ayan, naglalaro na sila. Wala tayong magawa sa bahay, guys. Di pa tayo makaluto, makalinis, or what. Kasi nga, hindi sila talaga pwedeng iwan kapag nilalaro nila ito. Uy, nahulog? Asaan? It's okay. It's okay, Ken. It's okay, Ken. Uh-oh. It's okay, Ken. Mommy will get it later. Okay? You can play with this. Kasi ang niya, guys, ang lambot, compare sa clay, kasi yung clay or Play-Doh, tumitigas. Ito hindi, as in. Ilang months na to kay Zoe, oh. Kahit laro-laruin niya, hindi talaga siya titigas. Para siyang, super satisfying niyang sakmalin. Siya, para siyang buhangin, tapos may kasamang, tubig na konti, ganyan. Tapos, dikit-dikit siya, oh. Ay, ano yan, anak? Hala, nag-enjoy na ang nanay, hindi na pinansin ang anak. Oh, sige. Sila ditong dalawa, kahit isang oras sila naglalaro ng ganyan, okay lang. Marami ding pera ito. Marami din siyang kasamang mga ganito, yung panggawa ng kaso. Ayan, tapos mga pang-scoop. Ayan. Tapos mga kung anik-anik pa, ito pang cut na ganyan. Oh. 'Di ba? Oo, ito na anak, ito na. Oo, sige. Tapos ito, nilagay ko lang ito para may mga sila yung container. Tapos may scooper pa sila, oh. Ang ganda, magandang maganda para sa mga fine motor skills nila yung ganyan, nag-grasp. Tapos yung texture, ang ganda talaga ng texture niya. Oh. Ako din pag naglalaro sila, nag-e-enjoy ako sa kakahawak. Tapos yung creativity nila. Ay, sorry po. Yung creativity ni Zoe na niya dito. Sorry po. Ay, what is that? Look at this. That is so cute. Ito masyadong maliit. Ni Kenneth. Makain niya. Tapos meron pa siyang ganito. Pag ikakat mo yung ayan yung pangalan niya. Saglit. Baka gusto nyong bilhin para sa mga anak nyo. Maganda siya as in. Wala pa siyang amoy. Yun yung pinaka-perfect. Kasi alam nyo naman tong dalawa may asthma. So wala siyang amoy, which is perfect. Hindi siya agad tumitigas, which is perfect as well. Kasi hindi ka bili ng bili pag tumigas. Ayan siya, oh. Kinetic sand. Yan. Tapos, pagtapos sila maglaro, nilalagay lang namin doon para, magkakasama. Wow, Kenneth! You will make a castle? Give some to Kenneth as well, ate. Wow! Ang ganda talaga, guys. Yan, oh. Wow! Super satisfying. Ngayon pa lang talaga ako natuwa sa laruan ng bata. Ito yung pinaka-favorite ko sa mga laruan nila. Wow! Wow! Ay, nahulog. Ate, can you please get it for Kenneth? Thank you. No. Oh. Super satisfying talaga. Wow. Nag-enjoy ang mami. Ito, panggawa ito ng nila, parang dome. Ayan, tapos may kaso. Nakagawa siya. Uy, wow! What is that? Nakagawa siya ng dome. Oh, let's make a kaso. Kaso naman dito. Lagay mo dito. Nangialam na ako, guys. Di makatiis ang nanay. Gustong-gusto din itong laruin. Wow!
Okay, put it. Wow! Wow, that's nice. Magtatagal pa sila dito, guys. Maganda sana kung pwede ko silang iwan, no? Maglaro sila dyan, housework. Kaya lang hindi, kasi baka kainin. Si Zoe, alam niya na hindi siya kainin, pero ito si Kenneth. Lahat yan sinusubo. Oh, nahulog. Nahulog. Yung sand. Hala, Kenneth, nahulog. Kunin ni ate. Okay, salamat po ate. Mukha lang siyang messy, pero kapag pinagsama-sama mo siya, mag-aano siya, didikit siya ulit kung paano mo siya gusto. Scoop mo na. Hala. Hindi niya ma-scoop. Sige. Hindi. Okay. Sige. Hindi ma-scoop yan. Sala. Kukuha siya dyan naman. Tapos lalagay niya dyan. Tapos isushoot ka din. Matalino. Matalino. Opo. Opo. Wow. Wow. Wow! Tignan mo yung bibi pag naglalaro. Nakaano talaga. Ang sarap nilang napalo ang ate. Uy! Drama yan. At ang ganda, pag lalagay sa damit nila, guys, kunin mo lang. Hindi siya nagmamantsa or what. Ayan, pagpag lang. Tas mawala na. No. Hindi siya didikit talaga. Pati sa floor. Kunin lang or i-vacuum or walisin. Tapos isama ulit dito. Pwede kung gusto ninyo. Nice. To, Zoe? Yeah. Natapos na rin naglaro ang mga bata sa kinetic sand nila. Patry natin itong nabili nating persimmon. Hindi ko rin alam paano ba ito, balatan. Ganyan lang ba? Para lang bang Tinanong ko si Mama Marina para daw siyang kay Mito. Ganyan. Oo, para nga siyang kay Mito. Tanggalin ko lang siguro tong sa gilid. Uy. Ang bango. Balatan ko siguro. Pero kinakain ba yung nito? Balat nito? Hindi pa ako nakakain nito ever. First time ko din. First time din ng mga bata. Hala, sira na ba yan pag ganyan? Yung merong black na ng konting ganito. Oo, nandito sa gilid na yung mga bata. Tapos na nagkinetic sand, nagkalat, natanggal ko na. Ano ba ito? Hindi ako hindi ako search muna paano ito. Nagugas naman po ako ng kamay, no? Ayan sila, Parang kamatis, sa lambot na. Malambot na siya. So, hinog na siguro ito, no? Kasi, malambot na. Or, hindi na pwede, sira na. May ganyan ba talaga siya? Yung black-black na ganyan? Hala, tumulo. Try ko at patry ko sa mga bata. Isa muna siguro yung buksan ko. Baka hindi nila magustuhan. Sayang lang. Kaya dito Ken, i-try muna natin kay Ken. Pero ako muna. Ken? Ang tamis. Ay, saglit lang. Get my phone. Kay, wait, is that? Para nga siyang kay Mito, guys. Hindi pa man niya nasubo. Try mo. This one.
The big one. Ay! Diyos ko po, ayaw niya, guys. Kick up. Try? Try mo. Ayaw niya talaga, guys. Ayaw kong pilitin, baka matrauma ang aking binata. Pero matamis siya. Medyo lasang ang kay Mito. Si Zoe naman. Dito, anak. Dito lang si Kenneth sa gilid. A little bit lang. Try lang. Persimmon. And it's sweet. You like it? No. Ayaw din niya, guys. Ano ba yan? Paano ba ito? Ayaw ng mga bata ang persimmon. Pero ang sarap niyan, tamis. Kain, guys. Ang tamis, ang sarap. Buti na lang, hindi ko binuksan yung isa kasi ayaw naman nila. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Oo. Nabihisan ko na din tong mga to kasi nadumihan sila dun sa nilaro nila kanina. Naku po, ang ating bahay. Magulo na naman. Beep, beep. Careful, ha? Careful. Beep, beep. Beep, beep. Tanggalin ni Mami to. Wait lang. Beep, beep. Okay. Beep, beep. Beep, beep. Woo! Iniwan mo naman, ate. Kawawa naman. Beep, beep. Uy, mauntog, ate. Hala. Hindi ganun. Careful lang. It's okay. Oh. It's okay now. Doon lang, doon. Oh, like that. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Ay, tingnan natin yung binigay ng kaibigan nating si Jean na mga isda. Nasaan na ba? Nasaan yung binigay ni Tante? Namatay na yata. Hindi ko makita. Nasaan? Wala yung mga binigay niyang maliliit. Di ko makita. Nakain yata. Ayun nata. Ayun ako. Ayun. Binigay ni Jean yan. 3 yan. Ano yan eh? 4 yan. Nasaan yung iba? Nasaan yung iba na? Nawala na. Ay, nakaupo din tayo, guys. Ang liwanag ko dyan. Ako, nagliliwanag tayo kasi may ilaw dito sa aking taas. Ayan. Kaya super liwanag natin. Hi, Zoe. Ay, grabe na naman ang sakit ng ulo ko. Are you okay? Yeah. Uy, hindi. Walang lagnat si Mami. Masakit lang ang ulo. Galing nga ako ng kamakailan ng House Hearts, ang tawag dito. Yung center dito. Kasi sinabi ko na ano na naman ako. Over fatigue na naman ako. Sobra na naman ang pinapakita ni Zoe to. Ano ba yan? Sobra na naman ang pagod natin. Sumasakit na naman ang ulo everyday. Tapos nagpapalpitate ako lagi. Although hindi naman mataas yung aking blood pressure. Tapos, yung buhok ko, grabe ang paglalagas. May mga kalbo-kalbo na akong part dito. Yung iba tumubo na nga dito, oh. As in, sobrang maglagas. And then, yung acid reflux ko, nandyan na naman. Naku, dami ko na namang sakit. Over fatigue daw. Pumunta ako dun sa House Arts kamakailan. Yung clinic nga dito sa barrio. Over fatigue daw ako. Tapos, daw ako, parang may signs daw ako ng burnout. Kasi nga, sinabi ko sa kanya, yung sobrang pagod ko. Tapos, wala na akong time actually sa mga bata. Si Kenneth, pinanik ko na. Kasi ginabi na ako dito sa vlog ko. Ano po yan, anak? Ano yan? Ano yan?
Tapos yun nga, papalit-palit ang schedule. Yung isang week pang umaga, isang week pang gabi. Yung tulog ko, hindi maayos din. Sinabi ko nga dun sa doktor. Tapos binigyan niya nga ako nito. Ito kinakalkal ni Zoe. Mamaya inom ako, mamayang konti. Binigyan niya ako ng mirtazapine. Ano yan? Basta yun, tablet. Ito sleeping pills. Ayan, binigyan niya ako ng sleeping pills. Baka daw makatulong. Yung makarest ako ng todo, sabi ko naman sa kanya, hindi naman ako baka makatulog naman ako ng dire-diretso, hindi ko na maalagaan yung mga bata. Tapos sabi ko nga din sa kanya, kinukwento ko na saglit na, layo natin yung camera, no, para makita ka. Ayan, happy? Happy na yan? O dito ka na lang sa gilid ni mami. Dito ka muna, ha? Ayan. Okay ka dyan po? Na, are you okay there? Nagkukwento nga si mami. Bakit ganyan ang pula ng lips mo? What did you do? What did you do, ha? Huh? Why your lips so red? What did you do? Because I wear lipstick. Oh yeah, you wear lipstick. Si mami, wala mapula si mami. Okay, lalayo ko kayong konti, guys. Ayan. Ayun nga, di sabi niya may signs ako ng burnout daw. Pero itry muna daw naming itong gamot. Kung tatalab nga. Tapos inano ko, baka pwede mo akong bigyan ng para sa sakit ng ulo, yung ganyan. Kasi nga halos everyday ako nagtitake ng 6 na paracetamol kasi nga sobrang sakit ng ulo ko. Sabi niya, tigilan ko muna daw yun. Try ko muna nga itong itong ang gamot sa pampatulog. And then after, ilang weeks ito? 2 weeks. After 2 weeks, balik daw ako sa kanya. Kung hindi pa okay, basta balik daw ako sa kanya. And then, pinag-usapan namin kasi nga last time, ganito din na nangyari sa akin. Kung ma-remember niyo, hindi ko alam kung April or May yun. Meron din ako moment na ganito na super exhausted ko, sobrang pagod ko. Tapos yung mga bata nagkakasakit pa. Pero okay naman na sila ngayon. Tapos yung trabaho, tapos trabaho pa sa bahay yung ganon. Medyo ano din ako that time na overwork, super exhausted. Wala na akong sa sarili ko. Lagi akong may sakit din. Sinabi ko din kasi sa doktor na magmula noong nanganak ako kay Kenneth, after 6 months nagtrabaho na ako, tapos lumipat kami ng bahay, tapos nagtrabaho ako full-time, pang umaga, pang gabi, yung ganyan. Tapos wala akong masyadong tulog and hindi ko talaga naasikaso yung mga bata, pati si Daddy Teban, pati yung bahay, hindi ko talaga totally naaayos, nalilinis, o yung ganyan. Hindi ako restless ako lagi, Monday to Friday. Laging busy yung utak ko, yung ganyan, lulutuin, maglilinis ng ganito, basta yung mga ganon, yung mga basic needs. Tapos pinaka nadadown pa talaga ako, yung sobrang stress ko pa talaga kapag nagkakasakit ang mga bata, tapos pati si Daddy Teban, minsan nagkakasakit. So, sinabi ko yun sa kanya. Sabi nga daw niya, yung too much daw, yung too much working, yung ganun, hindi daw maganda. Alam ko naman yun, pero syempre, alam niyo naman, kailangan natin kumita. So, sabi ko sa sarili ko, naku, pag pinagpatuloy ko to, ito na naman, nangyari na naman sa akin yung ganito. Pag patuloy ko pa to, baka maging istorya na lang ako, baka bata pa yung mga bata, hindi ko sila maalagaan ng maayos din. Naku po. Tapos, ang naging decision ko at kinausap ko rin naman si Daddy Teban, nag-usap kami, sabi ko, Dad, tigil muna ako sa work kasi nga, November 1 nga, stop na rin naman ang yung 1 year lang kasi yung kontrata ko dyan sa trabaho. Tapos, sabi ko, muna ako, kakalmuhan ko muna yung sarili ko, mag-relax ako ng konti, baka bumalik yung iba kasing pakiramdam ko talaga, yung lagi akong may pain sa katawan, hindi na normal talaga. Hindi ko na talaga nakayanan. Mabigat na desisyon actually ang pag-stop ko sa work, pero hindi ko na talaga makayanan. Ang nararamdaman ko, yung sa utak ko, punong-puno yung utak ko, tapos physically pagod ako, mentally pagod din, emotionally, sobrang bigat. Kaya sabi ko kay Daddy ko, magpapatuloy ito nga, baka hindi ako makasurvive. So, sabi ko sa kanya, medyo kakalmahan ko na muna ng konti. Tapos homesick pa ako.
May sakit din ng nanay ko sa Pilipinas. Although hindi naman malala, may ano kasi siya, may condition sa heart. Siyempre, kahit papano gusto ko nandun din ako para sa kanya. Pero wala akong choice kasi nandito ako. Yung ganun. So, sabi ko kay daddy, magpahinga muna ako. At itatry ko muna na palakasin ulit ang mind ko, ang physically, and mentally, para din sa sarili ko, para din sa mga bata. Siyempre, as of last week, tumigil muna ako sa work. Pero siyempre, babalik pa naman din ako sa work. Pero kung mag-a-apply man siguro ako, ano na lang, yung part-time na lang. Pero sa ngayon, ang priority ko yung, ano ko muna, yung health ko muna, mentally, physically, emotionally, yung ganyan. Ano muna tayo ngayon, housewife muna, for now, until ma-okay si Mami. Nana, do you like that? Mommy's at home. Talk? Are you okay? Ay, nantok na rin itong dalaga ko. Ginabi na kasi tayo. Kasi inaano ko siya sa bed niya, sabi niya sama daw siya dito sa baba, hindi pa daw siya inaantok kanina. I'm not sleepy. Oh, I'm not sleepy. Ay, hindi daw siya sleepy. Ayan. Baka magtaka kayo sa aming mga susunod na vlog. Lagi akong nasa bahay or nag-grocery lang or kasama lang ang mga bata. Ayan po ang dahilan. Tumigil muna ang Mommy Precious sa pag-work. Pahinga muna tayo. Magpahinga din tayo. Kailangan din natin yan. And dahil part na po kayo ng aming buhay, so gusto ko i-update ko po kayo sa mga nangyayari. And gusto ko po updated kayo sa aming life. And para na rin i-share sa inyo mga nangyayari dito sa amin sa Netherlands. And para na rin po sa mga mommies na kagaya ko na full-time trabaho, full-time mommy, full-time sa lahat. Kakayanin po natin yan, no? Kailangan lang natin ng konting pahinga. Sabi nga nila, di ba? Ano sabi nila, nak? Thank you po. Thank you po. Sabi nga nila, okay lang magpahinga, wag lang susuko. No? Walang susuko. Sabi mo daw, walang susuko. Walang susuko. Magpahinga lang tayo, guys, and then ma-okay na tayo. For sure yan. No? We need rest, anak. Yeah? You also need rest. You have to sleep now. I'm not tired. I'm not tired. Ayaw niya talaga matulog. Naku, tingnan nyo naman, ang bahay, ang gulo talaga as in, guys. Nakakadagdag pa talaga sa stress ko, tsaka sa anxiety ko na, yung sa mind ko, gustong-gusto ko na, dapat malinis ko to ngayong araw na to, dapat malaban ko to, dapat ganito, yung ganon ba, yung sobrang dami ng nasa utak ko, yung ganon, yung hindi ko na ma-regulate, alin yung unahin ko, yung ganyan, nahirapan ako mag-organize ng aking thoughts, which is, hindi ako yun. So, hindi ganon ang yung usual ko na mentality, hindi ganon. Yung napaka-chaotic ng naiisip ko, napaka-chaotic ng nasa mind ko. Although sa atin, hindi ito masyadong pinag-uusapan. Yung mentally, hindi ka masyadong stable, yung ganyan. Hindi naman yung baliw ka, pero yung ang dami mong iniisip, yung dahil sa hormones din siguro, yung ganyan. Yung ganon. So, hindi ito masyadong open sa atin, lalo na pag-usaping ganyan mentally. Tapos sabi din nung doktor sa akin, baka meron pa akong postpartum depression kasi nga nun sa nanganak ako kay Kenneth, hindi naman daw yan yung ka 6 months ng bata or ka 1 year ng bata, mawawala na yung ganyan. So, sabi niya, baka isa ding factor yun. Babalik ako doon and i-update ko kayo kung whatever man ang mangyayari after ng mga sleeping pills na ito. Nung una, natatakot ako talaga na i-take sila, pero ngayon, okay naman. So far naman, for how many days, nakakatulog naman ako, nagigising naman ako sa oras. Pero yung feeling ng wala kang motivation, yung ganyan, yung feeling na lagi kang galit kasi ganun yung yung konting bagay lang, yung naiirita na ako, yung ganyan, yung minsan sisigaw pa ako, ano ba yan? Tapos yung milk, yung ganun, yung
sobra kong irritable. As in. Tapos yung wala kong gana, yung ang dami kong tinutupi. Wala kong ganang magtupi, wala kong motivation, ganyan. Mga ganyan yung mga nararamdaman ko. Tapos sobrang palpitate ng chest ko. Minsan sobrang sakit. Tapos meron akong paggabi, yung tenga ko, itong right, yung nag-ano siya, yung asin dinig na dinig mo, kahit takpan mo siyang ganon, marinig mo yung ganon. So sinabi ko sa doktor, sabi ko baka may infection yung tenga ko. Tinignan niya, wala naman daw. Basta sabi ko, ganun ang nararamdaman ko, hindi na normal. Kaya minabuti ko nga na nagpatingin na nga. Hoy, sabi hindi pa sleepy, nagyoyon na. Hindi. Ay, hindi. Sleepy. Oh, pinipilit na lang niya, guys. It's It's just one. Okay. So, ayun nga po, gusto ko lang pong i-share sa inyo na hindi ko na nakayanan. Tumigil na po ako sa work. And gusto kong i-share sa inyo din ang aking madamdaming experience sa ngayon. Na-experience. And ipanik ko na tong dalaga kasi kahit sinasabi niyang hindi to inaantok na ito. Gusto lang talaga niyang upo-upo dito at makichika-chika. I-end ko ng ating vlog, guys. Thank you all so much for listening to my sentimiento. Okay, bye everybody. Goodbye. Thank you for watching. watching.